So ayan guys, welcome sa panibago na naman nating tutorial. Sa ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-create ng rate limit para sa ating mga hotspot. Ayan, para sa ating distribution ng bandwidth sa ating mga clients. Okay? So ang una natin gagawin is i-launch muna natin yung ating provider or yung ating cloud controller. So sa ngayon, dito tayo sa server 2 guys. Ayan. Kasi nandito yung ating demo site. May ginawa na kasi akong demo site. So, yun ang gagamitin natin para ma-demo ko sa inyo kung paano nga ba tayo maglalagay ng rate limit para sa ating mga client. Okay? Para naka-default yung voucher natin. Nasaan na ba yung ating demo? So, demo site tayo. Guys, launch lang natin yung ating site. Pero depende din guys kung depende yan. I-launch nyo lang guys yung inyong controller. So, sa ngayon, ang controller natin, ang provider natin is ng cloud control. So, sa ngayon, guys, ang provider natin is itong ating server, FGTB Cloud Solution Server 2. So, ang site natin is demo site. Pero, nakadepende yan sa inyo kung ano na yung pangalan ng inyong mga site. Okay? So, nilagyan lang natin ng demo site para makita natin. Okay, usually naman nakalagay dito is yung inyong hotspot name o yung inyong site name. Okay? So, ang gagawin natin is punta muna tayo sa settings. Tapos, punta tayo sa rate limit, guys. Rate limit. Pwede nyo rin i-search dito, guys, sa rate limit. Ayan. Rate limit. Ayan, rate limit. So, ngayon, para masanay tayo. Rate limit muna tayo, guys. So, unlimited yung naka-default dito. So, ang gagawin natin is edit lang natin to guys. Tapos una natin i-check muna na itong download limit, itong upload limit, tapos Mbps natin guys. Okay? Make sure guys naka Mbps ha. Tapos depende sa inyo kung ano yung i-distribute nyo na ano. Depende sa inyo kung ano-ano yung inyong i-distribute na bandwidth or speed dun sa inyong mga client. Okay? So, ngayon, pwede naman tayo mag-default ng 5. 5 Mbps is good enough for YouTube gaming, guys. Ayan. So, apply lang natin. So, ngayon, pag gumama tayo ng voucher, guys, launch natin yung hotspot. Okay? Launch lang natin yung hotspot. Tapos, sa voucher, guys, create group tayo. Ayan. Voucher groups. So, makikita nyo rito create voucher groups. Ayan. So, ang gagawin natin is magde-demo tayo ng 5 pesos. So, ilalagay lang natin is kunwari 5 pesos. 5 pesos. Okay? 5 pesos. Tapos yung code lang guys, okay na yung 6. Kung gusto nyo mas mahaba, pwede naman up to 10 yan. So, ako usually nilalagyan ko ng English letters. Okay? Para combination ng number at letters yung ating mga voucher. Dun sa amount guys, kung ilan yung gagawin nating voucher. Halimbawa, mag-create tayo ng 100 pieces na 5 pesos. Okay? So dito guys, wala na tayong gagalawin. Skip na natin to. Tapos, kung gusto niyo naman ng may post time, i-select nyo lang yung opposite, client duration by usage. So, siya yung may post time, okay? Kapag pinatay ni client yung wifi niya, tapos may oras siya, automatic magpo-post siya. Pag binuhay naman yung wifi, automatic connect, tapos diretso ulit yung oras, okay? Magra-run ulit yung oras ni client kapag may post time. So, recommended lang to sa 5 pesos at 10 pesos. Sa ngayon, naka-default tayo guys. Ito yung by time. So, kung ano yung duration na inilagay nyo, halimbawa 1 hour, dire-diretso yan kahit patay yung wifi ni client. Basta ma-authenticate na yung voucher natin. Okay? O kaya ma-input na. So sa 5 pesos guys, pwede tayong mag-custom. Usually 5 pesos is 2 hours lang or 3 hours. Yan. Depende sa inyo guys. Tapos dun sa voucher validity, tanggalin natin yan guys. Ito gawin lang natin peso para ma-inventory tayo. Tapos yung rate limit guys, ito na yung default yung kanina yung ginawa natin 5 Mbps. So no need na siya galawin. Pero kung gusto niyo mag-create ng mas mabilis, create new rate limit profile lang tayo, okay? Tapos dito, ilagay lang natin is 5 pesos. Kung gusto niyo guys may pangalan yung voucher ha,
Pwede kayong maglagay ng ano dito, ng hotspot ninyo under dun sa voucher code. So, pwede dito may nakalagay na demo hotspot. Ayan, halimbawa, kung ano yung hotspot ninyo, pwede ilagay dun sa voucher, okay? Pwede yan. So, save lang natin. Try natin maglagay ng ano. Total demo naman tong site natin. Lagyan lang natin demo site para may reference tayo kung para may visual tayo, guys. Kung ano itsura niya kapag print. Ayan. So, ito guys, tingnan natin yung kanyang details. So, ito yung voucher natin. Ayan, mapapansin nyo may nakalagay na demo site. So, ganun lang ka-simple guys gumawa ng voucher. Ayan, cancel lang natin. Tapos, sa printing naman, mga idol, click lang natin yung print. Tapos, pwede natin siyang i-save as PDF. So, ang ginagawa ko usually kasi is naka-landscape para ma-maximize natin yung space. Landscape, letter. Ayan, reduce size lang up to 40. Save lang natin guys as PDF, okay? So, lagay lang natin is 5 pesos. 5 pesos voucher, okay? Yeah, may voucher na pala. So, nakasave na yan. Tingnan lang natin sa desktop. 5 pesos. Nasaan ba yun? Ito, yung ginawa natin. Ayan, so, ready to print na yan guys. Ayan. So, okay na tayo dyan. Make sure guys i-subscribe nyo ako para sa iba pang Umada tutorials. Okay, thank you.